At puntahan naman po natin ang lugar ng Cebu. Si kapatid na Alan Flores, isang 36 years old at isa pong born again. Tuloy po kayo, kapatid na Alan. Ay, magandang gabi po sa inyo, Brother Eli. Tanong ko lang po sana, bakit sinama pa ni Panginoong Hesus sa langit ang kriminal sa tabi ng kanyang krus? Applicable pa ba ito sa panahon natin? Kasi sabi rin niya, di siya magbabago mula noon, ngayon at kailanman. Mga kapatid, ayoko nung klase ng tanong mo, para bang, kasi ganito, tuturuan lang kita, huwag kang magagalit sa akin. Ako kasi, ang na-encounter ko sa Biblia, pagka sinabi ng Biblia, ginawa ng Diyos, wala sa akin yung, bakit? Bakit? Ang hinahanap ko, ano ang dahilan? Bakit hindi para kritikahin o pagdudahan, kundi maghanap ako ng reasons behind. Bakit sinabi ng Panginoon Kristo? Sabi mo kasi, bakit sinama niya pa yung sa paraiso yung kriminal? Alam mo, walang kriminal na makakapasok sa langit. Bago ka makapasok sa langit, kailangan sanctified ka o binanal ka. Binanal ng Diyos, hindi binanal ng Papa. Tandaan mo yon. Walang kapangyarihan bumanal ang Papa. Yung beatification, at saka yung canonization. Ano yan? Maling aral ng Katoliko yan. Hindi ang tao ang makakapagpabanal sa kapwa-tao. Ang nakakapagpabanal ang Panginoong Hesukristo. Basahin natin ang Hebreo 2:11. Sapagkat ang nagpapaging banal at ang mga pinapaging banal ay pawang sa isa, na dahil dito'y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid. Na sinasabi, ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid. Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo. Ang anak yan, ang Panginoon Kristo. Sabi ng Apostol Pablo, ang nagpapaging banal, si Kristo yon. At ang mga pinapaging banal ay pawang isa. Magkakapareho. Dahil dito, yung nagpapaging banal, sabi, hindi nahihiyang tawagin silang mga kapatid. Kapatid niya yung mga pinapaging banal niya. Na sinasabi niya, ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid. Sa gitna ng kapisanan, aawitin ko ang kapurihan mo. Ang Panginoon Kristo ang nagpapapaging banal, kapatid. Kaya yung magnanakaw, sabi niya, ipagsasama kita, kakasamahin kita sa paraiso. Babanalin niya yon. Paano niya pinababanal ang tao? Inaabsuelto niya kasalanan. Paano niya inaabsuelto? Kasi tinutubos niya nga Nung kasalukuyang tinutubos niya sa krus, sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo at ng kanyang kamatayan, tinutubos niya yung mga taong sasampalataya. Doon sa act ng kanyang pagtubos, doon sa akto na siya mamamatay para tubusin ang tao, may maswerteng nakasama siya ron. At nararamdaman ni Kristo ang nararamdaman nun. Tanong mo sa akin kung bakit, kapatid na Daniel. Bakit po, kapatid na Eli? Pareho silang nakapako Di alam ni Kristong hirap na hirap din yung pobre. Kahit ba magnanakaw yun Alam niya, naramdaman niya, hirap na hirap yun. At si Kristo may kakayahang makakita ng puso. Nakikita niya ang puso ng tao 2:24-25 ng Juan. Datapwat si Jesus sa kaniyang sarili ay hindi rin nagkatiwala sa kanila,
sapagkat nakikilala niya ang lahat ng mga tao. Sapagkat hindi niya kinakailangan na ang sinuman ay magpatotoo tungkol sa tao, sapagkat nalalaman nga niya ang isinasaloob ng tao. Alam ni Kristo ang nasa loob ng tao. Eto sila, pareho silang nahihirapan sa krus. Alam niya nararamdaman ng tao kasi hirap na yun eh. Ang totoo nga, nauna siyang mamatay dun sa dalawang magnanakaw na yun. Nauna siya eh. Ibig sabihin, mas mahirap ang naranasan nun dahil para yun ay mamatay, binali pa ng mga sundalo yung hita ng tao na yun na magnanakaw binali pa yun. Si Kristo sana babalian din ng hita para madali nang mamatay. Pero hindi na nila binali kasi nakita nila patay na ang Panginoong Jesus. Kaya naisip ko, naiintindihan ko, alam ng Panginoon Kristo ang dinadaras ng tao na yun na dating kriminal at magnanakaw. Alam niya kung gaano kahirap. Na tiyempong nasa tabi niya, nakita niya ngayon yung puso, na ang puso nung magnanakaw, alam niya kung ano nasa loob no, nakababasa niya. Ang sabi ng magnanakaw, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ibig sabihin, on those last hours and moments, nakita ni Kristo sumasampalataya na itong taong ito sa kanya. Yung pagsampalataya ng tao, it is an act of parang an act that will meron tawag dun nakalimutan ko lang sa English isang action o isang kilos o gawa para ikaw ay ma-sanctify yung pagsampalataya mo. Doon pa lang sa pagsampalataya mo na na kinukonsider ka na. Basahin natin ang 26:18 ng Gawa, kapatid na Daniel. Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman, at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Who faith in me, that they may receive the forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Magitan ng pananampalataya sa akin, mapapatawad ang kasalanan, at tatanggap sila ng mana para sa mga banal. Nakita ni Kristo yung puso nung magnanakaw. Nung oras na yung sumasampalataya na, nagsisisi na. Kaya pinapaging banal niya yon. Kasi ang act of faith, paraan ni Kristo para ikaw ay papaging banalin. Nakita niya yung puso nung, dalawa kasi yung magnanakaw Yung isang magnanakaw hanggang sa kamatayan, tartado talaga. Walang hiya talaga yun. Tinutudyo pa si Kristo Pero mababasa mo sa Biblia, kapatid, wala lang tayo maraming oras Dalawa silang nanunudyo, nanunukso kay Kristo. Pero bandang huli, yung isa, nanunudyo pa rin, pero ito, tumigil na. Basahin natin yung Lucas, Nung umpisa kasi, dalawa silang nanunudyo Pero nung siya ay nakakita na ng mga pruweba, naramdaman na nung magnanakaw na talagang anak ng Diyos si Kristo, eto, sa 23:39. At siya'y inalipusta ng isa sa mga tampalasang nabibitin na sinasabi, "Hindi baga ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami." Datapwat, sumagot ang isa, at pagsaway sa kanya'y sinabi, "Hindi ka pa baga natatakot sa Diyos, yamang ikaw ay nasa gayunding kaparusahan?
at tayo sa katotohanan ay ayon sa katwiran, sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Datapwat ang taong ito'y hindi gumagawa ng anumang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sinabi niya sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Ayon. Inari niya ng ganap, pwede niya nang kasamahin sa paraiso. Pinapaging banal niya. Kasi nakita niya sumasampalataya na eh. Inaaway pa nga siya nung isang magnanakaw. Sinabihan ngayon itong isa pang magnanakaw. Ang sabi niya dun sa kapwa niya magnanakaw na nakabitin din, di ka pa baga natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayon din kaparusahan? Tayo ay sa katotohanan, ayon sa katwiran na tayo parusahan. Sapagkat tinatanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Datapwat ang taong ito, hindi siya gumagawa ng anumang masama. Kaya sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagparoon mo sa iyong kaharian. Ibig sabihin, itong magnanakaw na ito, kaya niya ito inaring ganap na isinama, sabi niya, pagsasama niya sa paraiso. Bakit magnanakaw siya? Ba't ganon? Kasi nga, nagsisisi na siya at umilala na siya kay Kristo. Naniwala na siya kay Kristo na si Kristo ay anak ng Diyos, papapunta sa paraiso. Kaya pagdating mo sa kaharian mo, alalahanin mo ako, sabi niya sa ating Panginoon Kristo. Kaya wag natin ku-questionin yung bakit niya pinangakuan yung magnanakaw na gano'n, no? Nakikita niya kasi ang puso ng bawat isa. Ngayon, doon sa susunod na tanong, nakadalawa ka palang tanong kapatid sabi ko isa lang pero sa susunod niyang tanong, bakit ngayon pa ba sabi niya, ang Diyos hindi nagbabago. A-apply pa rin ba ngayon yun? Tama naman yun, ang Diyos hindi nagbabago A-apply yun kung ganun din ang sitwasyon. No? Pwedeng mangyari uli yun kung ganun din ang sitwasyon, kapatid. Ano ang punto ko? Bakit sinasabi kung ganun din ang sitwasyon? Kasi ang sitwasyon ng magnanakaw, hindi naman niya kilala si Kristo, wala siyang alam, magnanakaw nga siya Buong buhay niya, puro pagnanakaw ang ginawa niya No? Pero sa kahuli-hulihang pagkakataon, nakakilala siya ng Kristo, na-meet niya si Kristo, pwedeng mangyari yun na ikaw, halimbawa, wala kang alam na aral, wala kang alam na totoo, puro kawalangihan ang ginawa mo sa buhay mo. Bago ka namatay, na-meet mo yung katotohanan, nasa lubong mo, nagkaroon ka ng pagkakataon, pwedeng maganap sa iyo yun. Naintindihan mo, kapatid na Alan? Salamat po. Opo, maraming salamat po. Salamat. Samahan ka nawa ng Panginoon. Maraming salamat po.